Game. Hi guys, I'm Max. Nandito ako kasama yung pamangkin ko. Hello. Si AM. Pakilala ka, dali. Hello, I'm Adrian Marion Violar. Mag-first year college na. Age 18, magna-19 sa September. Ayan, so I'm 5 years older than AM. Tapos na ako sa college. Siya katatapos ng sa senior high. So for this video, we'll be talking about some college myths. Tanong ko si AM kung ano yung mga expectations niya sa college. And then I'll be saying kung totoo ba siya, partial truth, or hindi talaga siya totoo at all. Background lang, saan ka mag-aaral, Yam? Letran. Hindi mo maalala. Sa Letran ako magka-college. Pag-iisipan ko pang mag-stay ako doon. Bakit pag-iisipan mo? Akala ko sure ka na. Siyempre hindi natin alam kung magugustuhan ko rin ba talaga or may time na parang nalilimitahan yung improvement ko doon sa school na yun. Okay. Pero kasi kapag nag-college ka, parang for me lang, mas okay na mag-stick ka na sa first choice mo. Pero syempre, life happens. Sometimes, yung iba nagka-transfer ng school, lumilipat ng program, nag-iba ng course. And anong course kukunin mo? Business course, marketing management, yun lang. Ayan, so marketing management si AM. And by the way, ako, nag-business administration ako in UP Diliman. So si AM, magma-marketing management sa Letran. So definitely, magkaibang ano siya. Magkaibang universities, magkaibang place. So QC and sa kanya sa Intramuros. But I'll try my best to relate yung mga experiences ko sa mga expectations niya. So first expectation, AM. Nung kausap ko yung girlfriend ko, may sila, ROTC. Oo. Parang pine-prepare ka for coming war na mangyayari kunya sa Pilipinas. Kinakatakot ko yun kasi parang sinabi niya na required daw na mag-ROTC. Which is true ba? Okay, so yung ROTC, that's just one of the many NSTPs. So for example, yung NSTP namin, since business course kami, yung NSTP namin related sa business. So ang ginawa namin, gumawa kami ng parang fundraising activity para sa certain cause. So yun yung NSTP namin. Yung ROTC, that's just one of the many types of NSTPs. Hindi ko na maalala yung NSTP tsaka ROTC, hindi ko na maalala kung ano ibig sabihin. Pero yung ROTC kasi, Reserve Corps something siya. So parang magiging reserve ka ng Philippine Army when worst comes to worst, magkaroon ng giyera. So magiging part ka ng Reserve Armed Forces. While may other options naman for NSTP na hindi kailangan na maging reserve ka. Community outreach. Ayan, pwedeng community outreach, magtuturo ng mga bata, especially mga illiterate children. Ayan, pwede kayo doon sa ganong types of NSTP. So, di lang naman siya limited sa ROTC. So, di mo kailangan matakot. And kung matapat ka man sa ROTC, it's not as bad as it was years before na talagang may hazing, may sakitan. Nabago naman na yung culture ng ROTC. Yung lifestyle, papakinggan kong podcast na college podcast. Hindi, in general, pang podcast lang talaga siya na pang lahat ng experience nila sa buhay, may sinasabi na sa podcast na yun, including college horror stories, which is parang ang lifestyle daw nila doon, which ewan kung mangyayari sa akin kasi ang kinuha nila engineering course, which is maybe different sa lifestyle ng pagiging business student. Business students. Ang kinakatakot ko lang is maybe there's time na magiging night owl ako. May time na hindi ako makabalik sa bahay kasi may kailangan kong tapusin. Nakakatakot pag kunyaring uwi ako, sobrang madaling araw na. Well, it depends sa mga courses na meron ka that time. I think ang pinakamahalaga mong kailangan matutunan bago ka mag-college is time management. So, kailangan mo talaga magbawas ng mga oras sa mga non-valuable things. So, for example, if naglalaro ka pa ng mga online games or kapag masyado ka pang nakikipag-chat sa friends mo, sa girlfriend mo, kailangan mong i-balance yung mga things na ginagawa mo. Sa college, marami ka nang kailangan gawin. Ang college kasi parang mixture siya ng responsibilities ng pagiging adult. Especially kapag hindi ka natitira sa mom mo, hindi ka natitira kay ate, titira ka na sa Maynila. So definitely you have to act an adult since 18 ka na rin. And at the same time, andun din yung burden ng pagiging estudyante. Parang may joke nga na kapag college ka, wala kang pera, wala kang oras, wala kang energy. Kasi lahat ng yun, ginugugol mo sa pag-survive as a new adult and pag-survive as a student. So depende yun sa lifestyle mo, pero ang masasuggest ko is
as early as now, kailangan matuto ka ng proper time management, ng prioritization, compartmentalization. So, kailangan yung school mo, hindi naapektuhan yung personal life mo and vice versa. Kailangan marunong kang ikahon yung mga bagay na yun. And mabilis ka mag-adjust sa panahon. So, kung sa lifestyle naman, pwede ka naman mag-aral sa bahay eh. So, hindi mo kailangang Sa bagay. magdamag kang nasa labas. So, pwede naman yun. And depende yun sa lifestyle mo eh. Ako natapos ko naman yung college na nakapag-enjoy pa rin naman ako paminsan-minsan. And one of my regrets nga in my previous video, nasabi ko to na nung final year ko, hindi ako masyadong lumabas-labas. So ayun, feel ko kailangan mong matutunan paano Yung business. Doon tayo sa topic na business talaga, business course. May nakausap ako doon na nag-participate na mag-advertise sa nila, sa course nila. You know, yung parang punta ka dito sa course na to, kaya dito ka sa course na to. Tapos tinanong ko kung isa sa yung third year nila, kailangan daw nila gumawa ng business. Tapos pag-graduate mo daw, pwede mo daw kunin yung business na yon or kasi tutuloy mo. Iwanan mo na lang yung business na binuo mo ng college, gumawa ka sarili. Yung bago. So anong course nun? Entrepreneur or parang business management? Business management pa din. Kasi for me, kung ako yung tatanungin I think people need to separate yung business management from entrepreneurship. Kasi very, ewan ko, for me lang very different things siya. Ako rin parang ba't mo ba't parang paano mo na minsan nako-confuse kung ano yung dalawa? Kasi for example, sa UP, ang training kasi talaga sa amin is parang top management ka. So laging strategic yung pag-iisip. Hindi yung mga pang starting or parang magsisimula pa lang ng business, ganun. Wala kaming entrepreneur na course. Ang course lang talaga namin is business administration. Tapos puro electives lang kami. So, ibang-iba siya sa training ng ibang school. Siguro sa Letran, since magma-marketing management ka, mostly ang ituturo talaga sa'yo is how to properly market, sell, and position a product in the market. So, kung paano mo siya ibebenta in the market. Pero baka lang may mga subjects ka na business simulation talaga, which is siguro staple na ng mga business schools para merong first-hand experience ka ng pag-handle ng business. Pero ayun lang, gusto ko lang siguro for the business schools out there, kailangan siguro nating i-separate yung mga gusto gumawa ng startup, mga entrepreneurs ganyan, or yung mga katulad ko na gusto maging empleyado and climbed up the corporate ladder and be a manager in a multinational company, in corporations. Kasi feel ko magkaiba yung profiles ng mga entrepreneurs sa mga managers. For me, those are two different things. So for business students out there, feel ko dapat alam mo na siya bago ka pumili ng business course in college. Kasi for example, kila AM, may marketing management, financial management, business management, and all of those free entrepreneurship, those 4 and other business courses, may different strengths yan. So yung iba, it will make you a brand manager, it will make you a manager at the bank, it will make you a manager of a team. Or for example, for the entrepreneurs, pwede ka maging SME owner, pwede ka maging business owner. Yung CEO mostly sa business management yan. So kailangan before ka pumasok ng business course, alam mo kung ano yung gusto mong makuha out of it. Gusto mo ba maging manager in a FMCG in Shopee or in a bank, or gusto mo ba maging business owner? Kasi you have to make the most out of your education. Kasi tuturuan ka talaga sa college kung paano mag-manage. And kung entrepreneurship naman, kung paano magbenta ng isang idea and ng isang produkto. Ikaw ba? Where do you see yourself? Ikaw ba yung entrepreneur or more on manager? Manager. Parang pag kunyari kasing entrepreneur, parang itetest mo yung creativity mo to make a business. Minsan pag kunyaring may naisip akong business, mga ilang araw lang, wala na, hindi na ako interesado. Parang ang napansin ko sa sarili ko pag kunyari pumapasok ako sa school, parang repetition. Parang repeat ganyan. Parang gising ka umaga, tapos gusto mo ng routine. Routine. May mga routine na parang minsan passionate ako sa routine na yon. And ito, may
itong question na to parang, yun nga, parang medyo naging experimental kayo ng senior high kasi nga second batch pa lang kayo. Oo. Nung nag-ABM ka, tapos nag-college ka, yung ABM ba parang nakatulong doon sa college mo? To some extent, oo. Kasi ang plano ko talaga bakit ako nag-ABM is kasi bala ko mag-accountancy. Pero hindi ko naman talaga siya gusto. Gusto ko lang nung prestige ng pagiging CPA. Parang tunog. Oo, pero in the end, hindi ko din naman siya kinuha. And na-realize ko na hindi ko siya gusto. So, lumipat lang ako ng business administration. Yes, nakatulong yung senior high for me. And honestly, more importantly, siguro ang pinakamahalaga nakuha ko sa senior high is network. Kasi sa DLSU ako nag-senior high. And yung mga friends ko doon, mostly mga anak din ng business owners. Or right now, ang ingay ni tita. Or right now, may mga sarili na silang business. And feel ko, in the future, kung magbago man ako ng career, kung magbago man ako ng venture, kung gusto ko mag-business na, that will be very helpful in finding suppliers, finding customers. But that's just for the network aspect of it. Pero generally, yung senior high, parang it gives you a background of gives you a taste of what college is. Although may mga halo siyang core subjects na parang para ka pa rin nasa high school. Yung mga specialized subjects mo, for example, nag-accountancy na kayo, no? No, nag-accountancy. Oo, nag-business math na kayo, nag-marketing na rin kayo, finance. Fundamentals of Accountancy, Business and Management. Yes. Ayun. So, yung mga courses na yun, although senior high gets a bad rap, kasi additional 2 years siya, parang sayang yung oras. Pero at the same time, na-appreciate ko siya, una, for the network, then sinabi ko. Pangalawa, it gives you a taste, gives you a background of what you will be taking in college. So kung sakaling hindi mo man gusto yung naging senior high experience mo because of misalignment, hindi pala siya yung gusto mo, edi at least sinubukan mo, di ba? Edi pwede kang lumipat in college kung hindi mo gusto yung course mo. Kasi parang tulad ng mga yun nga, yung si Tito AC, yung mga hindi talaga nakaranas ng senior high. Parang lagi talagang nabibigyan ng bad reputation yung senior high kasi parang, syempre, kung kunyari ako, may anak ako na kunyari magsi-senior high din. Parang additional gastos yun. Additional gastos na naman. Pero, nung sinabi mo, may point yung senior high kasi it prepares you for college. Correct. Pero nung dalawa kasi yung nagawa namin sa ABM, business simulation, tas work immersion. Ang pinaka nagustuhan ko is work immersion. Ayun. So most likely doon ka nga sa manager aspect rather than the entrepreneurial aspect na business course. Siguro that's it for now. This is already a 15-minute video. Baka gumawa kami ulit mamaya. Pero ayun, hopefully may natutunan ka ngayon, AM. Siyempre. And I'm very excited kasi for me, 2 taon akong work from home tuloy. Online school. Kaya parang nanghihinayang ako doon sa 2 taon na hindi ako nakapag-aral. Parang ang unadventure. Face to face. Very excited for him. He'll get to experience the full college experience. And of all places, sa Intramuros and sa U-Belt. Part pa ba ng U-Belt yung Intramuros? Hindi na, no? Well, marami pa ring schools sa Intramuros. So, Lyceum, Letran, Mapua, and so on. So, marami siyang makakasalumuhang tao. And the world is a bigger place nga, sabi nila, sa university life. And of course, lalong-lalo ako sa Manila siya mag-aaral. So, that's it for this video. Thank you so much for watching.